ibinaba doon sa Baguio daw. Kayo po yung last na pasahero. Yes, yes. Opo. Ano pong nangyari, sir? No, basta hinatid lang ako sa Baguio din pagka tuwi niya. Yun na, may dumaan pa daw sa gas up pa siya doon sa may somewhere in Pangasinan. In Binalunan ba yun? Binalunan. Tapos lipad doon na sa bumagsak sa may Gimba. Yun ang siya. So may problema na ba kayong napansin doon sa engine, sir? Kasi parang nahirapan daw i-start bago kayo umalis. I don't know kasi pinick up nila ako doon sa Imos, Cavite. Hindi pa nagpatay na makina doon. Umaandar mo yung makina. Saka very smooth pa yung flight namin going towards Baguio. Napaka-smooth at masaya kami doon sa flight. Wala akong naramdaman na anything na unusual. Okay din panahon, sir? Very good ang weather. Wala akong nakita bad weather. Ano yung ginawa niyo sa Baguio, sir? Pero lang. Kumpirmadong patay ang isang babaeng piloto matapos bumagsak ang minamaneho niyang helicopter sa Nueva Ecija nitong Sabado. Naging pahirapan pa ang pagkuha sa kanyang bangkay kung saan siya bumagsak. Foul play o assassination nga ba raw ang misteryosong pagbagsak sa helicopter? Ayon kasi sa report, sakay nito ang ilan sa mga bigatin at kilalang personalidad, kabilang na ang ilang controversial na politiko. Bago pa raw kasi nangyari ang kahindik-hindik na pagbagsak sa helicopter ng minamaneho ng isang babaeng piloto. Nakapagsabi pa raw ito sa mga katagang ito. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Nakalubog na sa sapa ng abutan ng rescuers ang helicopter niyan sa Gimba, Nueva Ecija. Tanging ilis at buntot na lang ng helicopter ang nausli sa tubig. Ayon sa Gimba Police, bandang alas 5 ng hapon nitong Sabado, bumagsak ang helicopter na may body number na RPC 3424 sa Sitio Arimongmong na sakop ng Barangay San Miguel. Kay Kapitan, may nakarinig daw po na may helicopter, tapos bigla daw pong nawala ng tunog, tapos narinig na lang po daw nila may parang sumabog pa nga po yung unang sinabi nila, pero sa tingin po nila impact po yung narinig na yun. Ayon naman sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, nasawi ang babaeng piloto ng helicopter. Nakuha sa crash site ang mga ID nito, kaya agad na nakilala ang piloto na si Julia Flory Empo. Kinakailangan pang sisiri ng mga residente at rescuers ang katawan ng 25 anyos na piloto mula sa Paranaque. Sinubukan pa raw nilang sagipin ang piloto pero naging pahirapan ito. Nahawakan ko yung kamay niya, nakaganon. Nahawakan ko, tulong ka ako, mayroon dito. At pilit ko siyang nilalabas, hindi ko mabuhat kasi pala yung seatbelt niya nakakabit, mahigpit. Mag-isa at walang ibang sakay si Julia nang bumagsak ang helicopter. Pasado alas 12 ng tanghali nang mag-stop over sa Pinalunan, Pangasinan ang helicopter mula sa Baguio para mag-refuel. Base sa report ng Philippine Aeronautical Rescue Coordination Center, ilang emergency alerts daw ang natanggap nila mula sa helicopter bago ito bumagsak. Gumugulong na ang investigasyon para matukoy ang sanhi ng insidente. Nakuha na ng pamilya ng piloto ang kanyang mga labi. Personal ding pinuntahan ni Willie Revillame ang punerarya kung saan dinala si Julia. Napagalaman rin na si Julia ay piloto pala ng TV5 host na si Willie Revillame. Sa naging panayam kay Senator Bato de la Rosa, tila isang malaking plot twist raw kung pagsusumahin ng kanyang naging pahayag sa media. Napagalaman kasi na noong araw pala na bumagsak ang helicopter ng nasabing babaeng piloto ay sakay pala rito ang ilan sa mga bigatin at kilalang personalidad, kabilang na ang mga di umano'y kontrobersyal na politiko. Napagalaman rin na si Senator Bato de la Rosa pala ang huling sakay ng nasabing helicopter kung saan siya ibinaba sa Baguio. Tila para umanong may magaganap na assassination, lalo na't mainit di umano ngayon ang paparating na eleksyon, partikular na sa mga tatakbong senador. Ito ay ayon sa mga mapagmasid at pinagtutugpi-tugping pahayag ni Senator Bato de la Rosa ng mga netizens. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Can you confirm lang po kung kayo po yung ibinaba doon sa Baguio daw? Kayo po yung last na pasahero? Opo. Ano pong nangyari, sir?
Basta inatid lang ako sa Baguio, din pag uwi niya, yun na, dumaan pa daw sa gas apas siya doon sa dahil sa lugar in Bisinan, Binalunan ba yun? Tapos lumipad mula sa bumagsak sa may Gimba, doon siya. So may engine, may problema na ba kayo napansin doon sa engine, sir? Kasi parang nahirapan daw i-start bago kayo umalis. I don't know, kasi pinick up nila ako doon sa Imus, Cavite. Hindi pa nagpatay ng makina doon. Umaandar mo ng makina. At saka very smooth man yung flight namin going towards Baguio. Napaka-smooth at masaya kami doon sa flight. Wala akong naramdaman na anything na unusual. Okay din pala ako, sir. Very good ang weather. Wala akong nakita bad weather. Ano pong ginawa niyo sa Baguio, sir? Meron akong engagement. Sir, ilan po kayo sa kayo inatid sa Baguio? Tatlo. Sino yung dalawa, sir? Aking sigurito. Pagbalik, sir, pabalik. Mag-isa na lang. Mag-isa na lang siya pagbalik. Ito ba yung first time nila ginamit sila yung Sumasakay na ko dyan ng mga panahon ng pag-interview doon. Sumasakay na ko ng mga helicopter nila. Paano niyo po nalaman sino naging concert? Ano nangyari bigla? Mga text lang na dumating sa akin na hindi na daw makontak yung sa akin. Nasa Baguio ka ba? Nandun na sa Pangasinan. Bumaba, ang Baguio kasi bumaba ako ng sa Binmali, Pangasinan dahil araw ng Binmali, inibitahan ako doon sa kanilang coronation ng binibining Binmali. So, Baguio, sir, land trip ka na? Baguio, pababa ng Pangasinan land trip ka na? Pero first time sir na siyang nag-pilot sa'yo? First time niya? Hindi ko ma-remember in the past pero magaling na pilot yun, very skilled, very competent. Blessing in disguise pala na nag-judge kayo dun sa Miss Binmalay. Kasi kung nagpahintay pa ako na matapos yung engagement ko sa Baguio para bumaba, sumakay ulit pagka-patin sa Binmali, hindi ko na ayaw ko may-sacrifice yung oras dahil na magsara agad yung kwan, di ba? Yung clouds dyan sa Baguio. Kaya sabi ko, i-drop na lang ako doon. Pag-drop, uwi na kagad siya. Pero originally, hindi talaga kayo sasabay pabalik ng Manila. Talagang drop-off lang kayo ng pag... Ayun lang ba? Ang usap ko, drop-off lang ako. Yung pabalik, wala na. Hindi na, kasi magpabimali ako. Gabi yung engagement ko sa Bimali. So, hindi ba pwede maglipad ng gabi? Sir, yung pilot, personal di ba kilala? Ni-request mo ba na siya ang mag-piloto? Hindi naman. Yun lang, siya lang talaga yung parang nasa. Nag-volunteer daw siya na maglipad sa akin. Oo. Pero personal kayo magkakilala? Yes, beforehand, magkilala niya. Saka yung father niya, very close friend din natin pa kami. May any message po kayo sa tatay mo? Naiyak ako. It really breaks my heart kasi imagine ko kagabi doon ako sa break. Nakapiyakap ko yung father at saka mother ng piloto. 25 years old, very young. Imagine ko rin how would I feel kapag yung anak ko rin na piloto na babae rin ay gano'ng mangyari sa anak ko. Hindi ko ma-imagine. Napaka-hirap. Mahirap tanggapin. Pero nakausap niya na sir, kasi sa week yung... Kaya kagabi, nandun ako kagabi. Bak nandun din si Pangulong Duterte, bisita niya sa wing. So, mahirap talaga. Heartbroken ako ngayon. Kita ko yung bata na very bright in future, 25 years old. Kasama talaga. Pasensya na sa, sorry sir, pasensya na sa tanong. 25 years old, pero experienced. Very experienced. Matagal na ang ganda. Very experienced. According to his father, yun nga,
yung flying hours niya ay siguro napakataas. Okay. Thank you, sir. Thank you.